beloved Boss Mike Cervera. Alam mga kabrigada, si Vice President Sara Duterte pinakakasuhan ng plunder o pandarambong ng House Blue Ribbon Panel. Tagal nyo na dapat ginawa yan, mga lintikan kayo eh. Dapat noon nyo pa ginawa yan, kinasuhan nyo na yung lintik na yan eh. Ano po, mga kababayan ko, eto, live na live po tayo mga kababayan. Oh, pakinggan nyo, pasok! Samantala mga kabrigada, si Vice President Sara Duterte pinakakasuhan ng plunder o pandarambong ng House Blue Ribbon Panel. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada mo yan! Formal na pinasasampahan ng kasong plunder o pandarambong ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Vice President Sara Duterte. Hindi kaugnay sa umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Bakit ngayon lang kasi? Dapat noon nyo pag ginawa eh. Sige, tuloy. Department of Education. Batay sa binasang committee report ni Good Government Panel Chairman Joel Chua sa plenaryo, kasama sa pinakakasuhan ng mga opisyal at dating opisyal ng OVP at DepEd tulad ni Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Inirekomenda rin ng komite ang paghahain ng kasong technical malversation, falsification, bribery at graft and corruption laban sa mga nabanggit. Pinagtibay ng Kamara ang committee report sa sesyon. Ang rekomendasyon ay nag-ugat sa sinasabing maanumalyang paggastos ng 612.5 million pesos na confidential funds sa ilalim ng OVP at ng DepEd noong taong 2022 at 2023. Bukod dito, pinaaamyandahan ng Secrecy of Bank Deposits Law o Republic Act 1405 upang maaari nang mabuksan ang bank account kung nasaan ang pondo ng gobyerno at mausisa ito ng Kongreso. Ayan na mga kababayan. Ayaw nyo ng impeachment trial? Oh, kasuhan na lang. Yan ang solusyon nila. So, ito ba nangangahulugan mga kababayan na wala ng impeachment talaga? Kasi mga kababayan, mukhang plan B na ha. Plan B na raw. Ha? Ako ha, plan B na ba to? Roger Lagarte, live tayo. Live na live tayo ha. Mga kababayan ha, mukhang ito ito na yung plan B para kay Sara Duterte. Dapat kasi wala ng plan B, wala ng plan A. Dapat pinagsabay-sabay nyo na eh. Di po ba? O, habang inaamba nyo yung impeachment trial, dapat noong pa ginawa nyo na. Plan A, plan B, plan C hanggang Z. Di po ba mga kababayan? Parker and Burger Show, live tayo. Tuloy. Ang kopya ng committee report ay padadala sa Office of the Ombudsman, Committee o Commission on Audit, Department of Justice at Department of Budget and Management para sa kanilang informasyon at kaukulang aksyon. Diba mga kababayan? Noon pa natin sinasabi yan na dapat ito noon kinasuhan na. Ayan. Mukhang ewan ko ba sa mga ito kung kailang nagkakaproblema yung impeachment trial dahil hindi makakuha sila ng maraming bilang, ayan, kaso na lang. Kapag nakasuhan mga kababayan at yan, nakonvict yan, nako, ganun din yan. Hindi na rin yan makakatakbo sa kahit anong posisyon. Maliban na lang mga kababayan kung itong mga kaso na to ampaw. Mga kababayan, kakasuhan din pala Dapat noon pa Tagal-tagal nyo dyan Kaya tuloy sinasabi nila, abay tinulog-tulugan nyo. Tapos ngayon, nagmamadali kayo. Yan, ang problema. Di po ba? Ano ba kasi ang gusto ninyong mangyari talaga? Kung noon nyo pa ginawa yan, di sana, bonggam-bongga na. Baka ngayon, may warrant na siya. Di po ba? Sa dami ng kaso, sa dami ng makakasuhan, pati mga empleyado ng kanyang OBP, ng kanyang DepEd, nako, noong panahon niya, abay damay-damay sila. Di po ba? Yan, wala nang lusot. Oo, Lea Patricio. Tapos magtutuloy-tuloy pa, sana magbago pa yung
lalakbayin, tatahakin ng impeachment trial niya. Di po ba? Yan! Double jeopardy. Parang hindi na. Ay, bukas pala. Itanong natin yung mga yan dahil bukas ganitong oras, mga kababayan, o baka mas maaga, may bisita tayo na abogado at political analyst. At inaanyayahan ko kayo, mga kababayan, na manood at magtanong sa ating mga dekalibreng mga abogado. Ano po, mga kababayan? So, pakinggan natin uli itong balita sa iba namang istasyon. Pasok! Naman sa issue ng confidential funds si Vice President Sara Duterte, inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability na ihabla siya at ilan niyang tauhan. Pinakakasuhan nila si Duterte at ilang tauhan niya ng administrative cases para sa technical malversation, graft and corruption at plunder. Matapos ang investigasyon sa confidential funds ng Office of the Vice President, pati ng Department of Education habang kalihim noon si Duterte, sinabi ng komite na questionable ang mga pangalang isinumite sa mga dokumentong may kinalaman sa confi funds. Yan. Okay yan. Sige, tuloy-tuloy nyo. Para kahit hindi lumusot yung impeachment trial, mga kababayan, kung i-absuelto nitong mga gunggong na nagpapanggap ng mga hurado, pakinggan nyo, sasabihin ko. Ano po? Etong mga magiging hurado na mga senador, mga kababayan, abay sila po yung gumagawa ng motion para i-dismiss yung kaso ni Buday na yon. Saan naman kayo nakakita nun? Yung judge mismo gumagawa ng motion. Hindi pa naririnig yung ebidensya at depensa. Abay, dinidismiss na. Sila yung hukom. Pero mga kababayan, gumagawa sila ng motion para i-dismiss yung kaso. Saan kayo nakakita ng ganun, mga kababayan, na hindi pa naririnig yung mga ebidensya? Mayroon na silang pasya. Ganon katindi yung mga animal na mga senador, mga kababayan, Ganon katindi yung mga animal na mga senador. Sige, tuloy natin to. Sinita rin ng komite ang hindi pagsipot ng bise sa mga pagdinig sa Kamara at pagbibigay niya ng travel clearance sa mga tauhang inimbitahan noon sa mga pagdinig. Nasa Malaysia ngayon ang bise. Sisikapin natin makuha ang kanyang pahayag kaugnay ng issue. Kita nyo, mga kababayan, samantalang napakaraming problema sa bansa, itong si Aling Buday, wala namang ginawa, walang maipakita, walang maipagmalaki na proyekto, ayun, nakuha pa. Mamasyal-masyal. Ang klase, mga kababayan. Tapos itong mga taong mga utu-utot mangmang, pinupuri pa yan. Matindi, mga kababayan, Boss Mike, tuloy ang impeachment. Tuloy yan. Pero hindi tayo nakakasigurado dyan. Pakinggan nyo na lang. Buo, pasok! Kaugnay naman sa issue ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability na ihabla siya at ilan niyang tauhan. Yan. Pinakakasuhan nila si Duterte at ilang tauhan niya ng administrative cases para sa technical malversation, graft and corruption at plunder. Matapos ang investigasyon sa confidential funds ng Office of the Vice President, pati ng Department of Education habang kalihim noon si Duterte, sinabi ng komite na questionable ang mga pangalang isinumite sa mga dokumentong may kinalaman sa confi funds. Alam na namin yan, matagal na eh. Diba? Matagal na ang alam namin yan na meron na kayong mga nilathala na mga iba't ibang mga pangalan hanggang umabot na nga kay Marian. Ano pa bang kailangan para tuluyan? Ano pa bang kailangan? Bakit ngayon lang? Ngayon, baka pwedeng tutukan na yan. Uliman at magaling. Naihahabol din, sabi nga nila. Uliman ang magaling. Naihahabol din daw, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.